Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, suwar min hayatis sahaba. Sila nag-Muslim na. Si Thumamah bin Uthal radiyallahu anhu, isa sa mga pinuno ng Yamama. Yung Yamama ni Musaylimah al-Kadhdhab. So malaki yung naitulong ni Thumamah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban kay Musaylimah sa panahon na yun. Kasi makapangyarihan talaga siya, kung tutuusin. Mga teritoryo niya yun. Kasi nga nung nandun na siya na nagsyahada, sabi niya, Wallahi, lausiban na minal musyrikina ad-afa ma asabtu min ashabika. Sumpa kay Allah, pipinsalain ko ng doble yung mga kuffar, doble ng pamiminsala ko sa inyo. Kasi pininsala naman niya yung mga Muslim. Sabi niya, para makabawi siya. Dodoblehin ko pa yung pamiminsala sa kanila. Wala adaan na nafsi wa sayfi wa mammaiya fi nusratika wa nusrati dinik. At ilalagay ko ang aking sarili at ang aking espada at ang lahat ng kasama ko para sa pagpapatagumpay sa iyong relihiyon at pagpapatagumpay sa iyo. So nagbaya na rin siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, at sabi niya, Ya Rasulullah, inna khaylaka akhadatni wa ana uridul umrah. Yung cavalry daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung patrolya na nakahuli sa kanya. Nahuli daw siya sa panahon na gusto sana niyang mag-umrah. Famada tara an af'ala. Anong nakikita mo na dapat kong gawin? Tiyatanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaihi salatu wassalam, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imdi li adai umratika walakin ala syir'atil wa rasulihi. Sige, tuparin mo na yung umrah na plano mong gawin sana noon, bago ka pa mahuli. Pero gawin mo ito ayon sa kaparaanan ni Allah at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi yung umrah noon at yung Hajj, wala pang Fathu Makkah ito, di ba? Ano pa lang to pagkatapos ng Hudaybiyah. So laganap pa doon sa Quraysh yung iba't ibang mga ritual na pagano doon sa umrah. Siyempre nandun yung mga rebulto, di ba? 360 nasa paligid ng Kaaba at meron din sa loob ng mga rebulto. Tapos nandun yung kakaiba nilang mga ritual na hindi ka pwedeng magtatawaf liban na lang na ang suot-suot mong damit ay binili mo sa Quraysh. Kasi pag hindi, magtawaf ka ng nakahubad kung hindi ka bibili sa kanila. At iba-iba pang mga kakaibang mga ritual. Siyempre kasama ni mga pag-aalay sa mga rebulto at iba pa. Wa allamahu ma yaqumu bihi minal manasik. At itinuro nga sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga dapat niyang gawin sa umrah. Mada thumamatu ila gayatihi hatta ida balaga batna Makkah. At dumiretso na nga si Thumamah sa gusto niyang gawin hanggang sa nang makarating siya sa malapit na sa Makkah. Waqafa yujaljilu bisawtihi al-ali qailan. So mula doon, sinambit niya na sa pamagitan ng malakas na boses yung talbiyah. Ito na yung talbiyah, yung sinasabi kapag mag-hajj o mag-umrah. Bago ka makarating ng, kapag nandun ka pa lang sa mikat at nakapagbihis ka na, nakapag-intention ka na, so sasambitin mo ito, sunna na sambitin ito hanggang sa makarating ka na doon sa may Kaaba at makita mo yung Kaaba. Doon ka lang titigil. Sunna na doon ka lang titigil kapag nandun ka na sa Kaaba. Yung labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ibig sabihin, naririto ako o Allah, naririto ako, wala kang katambal.
Wala kang katambal, naririto ako. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Tunay na ang papuri at biyaya ay para sa iyo, gayon din ang paghahari ay para sa iyo, wala kang katambal. At ito nga, fakana awwala muslimin ala dahril ardi dakhala makkata mulabbiyan. Si Tumama, ang kauna-unahang Muslim sa lupa na pumasok sa Makkah na nagsasambit nitong talbiyah. Siyempre, maaaring, di ba kakaiba yung ginagawa niya, di ba? Pero siyempre, kilala ng Quraysh si Tumama. Hindi na nila pakikialaman si Tumama kung anong gagawin ni Tumama sa Umrah o Hajj. Kaya sila nga nag-imbento ng kung ano-ano eh. Kung ano-ano lang inimbento nila na, na paraan o gawain sa Hajj at Umrah. So hindi na nila din siguro talaga pinakialaman si Tumama sa kanyang gawain. Tinga sami'tu Quraysh, sabi ni Tumama. Narinig daw niya yung Quraysh. O sami'at pala. So nabanggit dito, sami'at Quraysh, sautat talbiyah, fahabbats mugdaba mad'ura. So narinig nila yung talbiyah na ito. At nagtataka yung Quraysh, kaya ginawa nila, kumbaga humayo sila at kumbaga na nagpanik sila. Kasi kakaiba yung naririnig nila eh. So hindi pa nila alam na si Tumama ito. Wastalatis suyuf min agmadiha. At binunot na nila yung kanilang mga espada mula sa mga scabbard nito. So dito siguro, itong mag-uumra na si Tumama, marami rin siyang kasama. Kaya narinig nila ng malakas yung boses. Watajahat nahwas sauti litabti siya bihadal ladhi iftahama aliha arinaha. At pumunta na sila doon sa pinanggagalingan ng tunog na yun. Kasi kakaiba yun eh. First time nila maririnig at iniisip nila na baka yun ay pagtawag ng mga gustong sumalakay sa kanila. Walam maakbalal qawmu ala Tumamata rafa'a sawtahu bitalbiyah. At nung malapit na yung Quraysh kay Tumama, mas nilakasan pa niya uli yung pag-recite ng talbiyah, wa huwa yanduru ilayhim bikibriya. At siya ay nakatingin sa kanila ng nagmamalaki. Hindi siya nagpakita ng takot. Well, dire-diretso lang siya. Oh, kumusta kayo Quraysh? Oh, dito ako, may nire-recite ako bago to. Oh, ganito mag-umrah. Hindi yung ginagawa yung mga kagaguhan. So, ganun si Tumama. Fahum fatamin fityani Qurayshin an yurdiyahu bisahmin faakadu ala yadayhi. So nung nandun na sila, kumbaga yung grupo ng Quraysh, di ba, pupunta na nila si Tumama. Meron daw isang batang Quraysh. O gusto niya, iniredy na niya yung pana niya, titirahin na niya si Tumama. Pero inawat siya ng mga kasama niyang matatanda. Inawat siya. At sabi nila, wayhak, ata'ala mo manhada. So, alam niyo na yung wayhak, di ba? So, ano yan, expression yun ng, kumbaga, ng hindi pagsang-ayon. Kumbaga sa atin ngayon, gago. Gago ka ba? Ulol, hindi mo ba kilala kung sino yan? Papanain mo, hindi mo alam kung sino yan. Innahu Tumamatu bin Uthal, Malikul Yamama. Yan si Tumama bin Uthal, ang hari ng Yamama. Ba't po papanain yan? Gago ka ba? Baga ganun. Yun yung wayhak eh. Kumbaga, yun yung pinakamalapit na ano niya talaga eh. Kung sa gamit, kung ihahambing sa Tagalog, di ba? Yun ang madalas na, o pinakamalapit na pwede niya magiging kahulugan. Kung sa pang-araw-araw na paraan ng pananalita ng mga tao. Yun nga, inawat siya ng mga tao. Wallahi, in asabtumuhu bisuin kataakaw muhu anna almira wa amatuna juan. So pakay Allah, kapag sinaktan ninyo siya, kapag sinaktan man ninyo siya, na kahit anong pananakit lang, puputulin ng kanyang angkan, ng kanyang nasyon, yung mira yung dinadaanan ng kanilang mga
paninda o kahit pagkain. Pagkain. Kasi lalo na sa panahon na ito. Kasi 'di ba yung sa Makkah wala namang sakahan doon eh. Wala namang irrigation ng panahon na yun eh. So maaaring yung pagkain ng Quraysh nanggagaling ng Madina, nanggagaling ng Syria, nanggagaling ng Yemen, nanggagaling ng Yamama doon sa Riyadh. Ang Madina hindi na nagpapadala sa kanila obviously kasi nagmuslim ng Madina. At maaaring marami na rin kaalyado si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iba pang mga lugar. Ngayon kung ang Yamama mapuputol din, mahirapan talaga sila. At mamamatay tayo, sabi nila. Papatayin nila tayo sa gutom. Sabi nung mga tao na umawat dun sa bata na hindi nakakakilala kay Tumama, napapana sana sa kanya. Yan, ganun minsan yung mga bata, mapupusok. Kumbaga. Thumma aqbalal qawmu ala Tumamata ba'adaan aadus suyufa ila agmadiha. Itinago na ng Quraysh yung kanilang mga espada at saka lang sila lumapit kay Tumama. Kasi hindi naman sila pwedeng lalapit kay Tumama na nakalabas yung mga espada. So actually ito protocol na ito sa mga panahon na yun na hindi ka lalapit sa sino man na may hawak-hawak ang espada o patalim. Kaya nauso yung pagsaludo eh. Diba yung pagsaludo? Iba-iba yung paraan ng pagsaludo at iba-iba rin yung pag-interpret ng mga historian kung kailan ito nagsimula. Sa iba sinasabi nila yung pagsaludo ganun, pinataas mo yung kamay mo, pinapakita mo wala kang hawak na sandata. O kaya yung iba naman sabi, tinataas mo yung maskara mo ng armor para makita ka. So ganun, protocol na ito sa kanila. Na hindi sila lalapit sa sino man na nakahawak yung kanilang mga espada. Makatago yun. So tinanong nila si Tumama, mabi kaya Tumama? So nung nangyari sa'yo Tumama, ano yung sinasabi mo? Ano yung binabanggit mo, nire-recite mo? Asabauta wa tarakta dinaka wa dina abaik. So sabi ng Quraysh, nagsaba ka na ba? Di ba? Ito yung tawag nila sa nagbumuslim. Nagsaba. Diba si Omar? Di ba yung pinagsisigaw ni Jamil? Sabaa Omar. So nagsaba ka na ba? At tinalikuran mo ang relihiyon mo at relihiyon ng iyong mga ninuno. Kasi nagdududa yung Quraysh eh. Una, diba yung nire-recite ni Tumama, puro kaisahan ni Allah. Yun yung pinangangaral ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniisip nila, diba? Pangalawa, maring nakarating na rin sa kanila yung balita na si Tumama nahuli ng mga Muslim at ilang araw siyang nanatili doon. So siguro niisip nila, baka mamaya nag-Muslim na to. Yung nga sumagot si Tumama, masabaw to. Hindi naman ako hindi ako yumakap sa relihiyon na yun ng mga Sabyano. Totoo naman, hindi naman siya naging Sabyano, nag-Muslim siya. Walakin ni taba'atu khayradinin. Pero ang sinunod ko ay ang relihiyon na mainam. Hindi ako sumali doon sa pagiging Sabyano, pero sinunod ko ang relihiyon na mainam. Taba'tu dina Muhammadin. Sinunod ko ang relihiyon ni Muhammad. So nandun sila sa labas pa lang ng Makkah. At si Tumama, malakas ang loob niya na sabihin ito. Malakas ang loob niya na sabihin ito. At dinagdag niya, Uksimo birabbi hadal bait. Isinusumpa ko sa Panginoon ng bahay na ito, yung Kaaba. Innahu la yasilu ilaykum ba'da udati ilal yamama habbatun min kahmiha aw shay'un min khairatiha hatta tattabi'u Muhammada an akhirikum. Sabi niya, sumpa kay Allah, pagbalik ko ng Yamama, walang makakarating sa inyo na kahit isang butil ng trigo o anumang bunga na magmumula rito hanggang sa sundin ninyo si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat-lahat mula sa kauna-unahan sa inyo hanggang sa kahuli-hulihan sa inyo, dapat na sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otherwise hindi ako magpapadala sa inyo ng kahit ano. O yun nga, ito yung kinatatakutan ng Quraysh.
Dito sa pagkakataon na ito, pinayagan naman nila si Tumama na mag-umrah. Sa dito may kita natin, posibleng di ba bumalik si Tumama, tapos nagsyahada. So maaring ilang araw pa siyang nanatili doon, tapos hinintay niya muli yung mga panibagong grupo ng mga tauhan niya na mag-escort sa kanya papuntang Makkah. So isipin niyo lang gano'n sila karami nung nag-umrah at gano'n kaingay na narinig sila ng Quraysh doon pa lang sa labas. Nasa labas pa lang sila, narinig na sila ng Quraysh. So baka yung kasama ni Tumama dito 200, 100. At ang Quraysh hindi handa na kung maglalabanan man nila si Tumama. So pinayagan na lang nila si Tumama. Tamara Tumama to bin Uthal ala mar'a min Quraysh. At tag-umrah si Tumama bin Uthal, nakikita siya ng Quraysh kung ano yung ginagawa niya. Kama amarahur rasulu salawatullahi wasalamuhu alayhi an ya'tamira. Nakikita nila kung paano yung kakaibang paraan ng umrah ni Tumama na ayon sa utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi traditional nila na ginagawa. Na may mga sabihin natin mga pagdaragdag. Wadabaha takaruban lillahi lalil ansab wal asnam. Tingnan nung nandun na sila, iniobserbahan nila si Tumama. Nagkatay din si Tumama. Pero hindi siya nagkatay para doon sa mga rebulto o mga Diyos-Diyosan. Nagkatay siya bilang pagpapalapit kay Allah. Wamada ila biladihi faamara qawmahu an yakishu almira an Qurayshin. At bumalik na nga siya, pagkatapos bumalik siya agad doon sa kanyang lugar. At ipinag-utos sa kanyang nasyon na huwag magpapadala ng anuman sa Quraysh. Fasadda'u bi amrihi wastajabu lahu. At sumunod sila sa kanyang utos. Wahabasu khairatihim an ahli Makkah. At hindi nga sila nagpadala ng kahit butil ng trigo at iba pa mga produkto na meron galing sa lugar nila sa Yamama. Kasi posibleng hindi lang pagkain yun nanggagaling sa kanila eh. Pwedeng di ba? Palayok, basket, mga sandata. Kaya nga doon sa Riyadh, di ba, yung napunta ka doon nakamad yung Janadriya Festival, iba taon-taon yun. Yung kung ano yung mga naka-display doon, ganun yung mga produkto ng unang panahon ng Riyadh, ng Yamama. Ganoon. So hindi lang pagkain ang nanggagaling ng Yamama. Hindi lang pagkain. Marami pang ibang mga produkto. Inga, akadal hisarul ladhi faradahu Tumama ala Quraysh tashtaddu shay'an fa shay'an. At itong embargo na pinatupad ni Tumama laban sa Quraysh ay tumitindi ng tumitindi. Ngayon, ganito natin maintindihan to lalo ngayon sa panahon natin ngayon. Yung, di ba, sinara ng Iran yung Hormuz, parang ganun. Parang ganun yung mangyayari. Tapos, patindi ng patindi yun. Kasi sa umpisa, maaaring hindi pa mararamdaman agad ng Quraysh yun eh. Bawa, si Tumama, isasara niya yung, pagbabawal yung pagpapadala sa Quraysh ngayong Sabado. Isang buwan pa darating yung caravan galing ng Yamama. O sa loob ng isang buwan, hindi pa yun mararamdaman ng Quraysh. Pero patindi kapag dumating na yung, nakarating na yung kahuli-huli ang caravan na umalis ng Yamama sa kanila. Wala nang susunod doon. Kung meron man, baka mga palusot na lang. Mga nakalusot. Kaya yun, patindi siya ng patindi. Fartafa'atil as'ar. At ito nga, gayto sa nangyayari ngayon. So kulang yung supply na dumarating sa kanilang pagkain at iba pa mga gamit. Nagmahal yung mga produkto. So, diba, trigo nagmahal. Basket nagmahal. Bibili ka sa basket, mahal na. Bibili ka ng palayok, mahal na. Sa halip na bibili kang bago, re-repair mo na lang yung dati mong gamit. Di ba nahihirapan din sila. Wafasya
Alju'u finnasi washtadda alayhimul karb. At lumaganap daw sa mga tao yung pagkagutom. At sila ay nakaranas ng paghihirap. Sa pagkakataon na ito, walang saysayang pera eh. Kaya maraming mga nasyon, maraming mga bansa, meron silang national reserves. May pera sila. Pero kapag nagkaroon ng embargo, at ikaw ay umaasa lang sa mga produkto na manggagaling sa ibang bansa, ibang lugar, magugutom ka talaga. Magugutom ka talaga. Kaya nga, sinasabi ngayon ng mga ekonomista, tsaka mga political analyst, napakagaling ng ginawa ng Iran eh. Hindi sa pinupuri natin kawalang pananampalataya ng Iran, pero ang galing ng ginawa nila. Napakatindi ng embargo na pinapatupad sa kanila ng Amerika mula nung una pang panahon. Pagbabawalan sila magbenta ng langis at iba pa, bawal sila mag-import-export ng napakaraming mga bagay. Pero biruin niya, nagagawa nila na manggulo pa rin sa buong Middle East. Diba? Nagagawa nilang tustusan yung mga mangangaral nila sa iba't ibang mga lugar. Diba? Kaya naman yan yung Shia ngayon, yung baboy na yun. Kaya naman yan ganyan kasi malaki sweldo niyan eh. Nagawa ng Iran na kumbaga sa kabila ng embargo, nakagawa sila ng paraan. Tapos tinutustusan pa nila lahat ng nanggugulo sa Middle East. Mga Houthi sa Yemen, Hamas sa Palestine, yung Hezbollah sa Lebanon, o dati nung nandun pa yung hari ng Syria, si Bashar, sinusuportahan nila yun. Magaling yung ginawa nila. Kaya pwedeng yan eh. Kumbaga, hindi natin sila pinupuri sa kawalang pananampalataya, pero mahusay yung ginawa nila. Nakasurvive sila. At higit pa doon ang nagawa nila. Na hindi yun basta-basta. Quraysh nga nahirapan eh. Quraysh nahirapan at yung iba pa mga bansa nahihirapan, pero sila nananatili silang malakas. Hatta khafu ala anfusihim wa abnaihim min an yahlaku ju'an. So tumindi na. So pwede may stock na pagkain naman yung Quraysh, di ba? 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. Yung problema kasi sa pagka nagkaroon ng ganito, yung supply chain disruption ang tawag dito eh. Yung supply chain, ito na yung pagdating ng produkto sa iyo. Mula sa factory, tapos sasakay sa truck, tapos darating ng supermarket, bibilhin mo. Tapos ngayon, ang nangyari, meron tinatawag na just-in-time delivery. Yun yung sistema na darating yung produkto kung kailan siya pinakakailangan. Na hindi nag-i-stock ng marami yung tindahan. Kasi pag nag-i-stock ng marami yung tindahan, hindi rin niya rin mabibenta lahat-lahat agad-agad. So hindi pa siya umo-order. So ngayon, ang mangyayari, kung na-delay, natagalan yung pagdating ng truck. Kasi yung truck dati na bumibiyahe ng kalahati lang ang karga, okay lang, kikita pa rin siya. Ngayon hindi na. Maghihintay yun na makapuno muna bago bumiyahe para sulit yung diesel. Kasi mahal ng diesel. So pwedeng ganun yung mangyayari eh. Kaya dito sa Pilipinas nung nakaraan, nagrally na rin eh, pati yung mga truck driver, yung mga trucker. Sabi nila, bigay ng ayuda sa mga transport sector, mga driver ng jeep, driver ng tricycle, angkas, ganun, motorcycle, taxi. Pero hindi nyo ba iniisip, mas mahalaga kami kaysa sa kanila? Sabi ng mga truck driver. Totoo nga. Kapag yung mga yan tumigil, walang gulay na darating sa Divisoria, Balintawak, kahit saan. Bigas, wala rin. Hirap din sila eh. Hirap din sila tapos walang ayuda. Pareho lang sila nang ginagasto sa diesel eh, tapos walang ayuda. Diba? Tapos hindi nga lahat sa transport sector may ayuda eh. Sa bus, yung driver lang may ayuda, yung conductor wala. Paano yung iba pang mga involved sa operations? Bumaba yung bilang ng mga bumibiyahe. Mga kahera sa terminal, janitor sa terminal. Diba? Mahirapan sila. Napakalaki nitong yung ginawa ni Tumama, hindi ito basta-basta. At mas naiintindihan natin siya ngayon sa mga nangyayari ngayon. Kasi may domino effect yan eh. Yun nga ngayon, di ba, iniisip ng tao, malayo naman yung gera sa sa Saudi, malapit sa Saudi yung gera. Pero hindi eh, doon tumadaan lahat ng kailangan natin eh.
doon dumadaan. Gasolina, diesel, ibang mga chemical, pati fertilizer pala doon nanggagaling. Ang France, marami na silang mga flights na kinancel kasi kapos na rin sila ng ng langis. Tapos ganun din yung iba pang mga bansa. India, nakita ko sa balita, kapos na sila sa fertilizer. Kung ano naman kasi, kailangan kasi talaga ng fertilizer para mabilis yung ani. Kasi merong mga variety, halimbawa bigas na lang. May mga variety ng bigas, ilang beses ka mag-aani sa isang taon, 2 beses, 3 beses. Merong organic na bigas, pwede mong patubuin ng organic na na fertilizer. Pero 1 beses lang yung isang taon. Sa dami ng tao ngayon, kailangan natin makaproduce ng maraming bigas. O dun, gipit na rin yung maraming mga bansa sa bigas. Kaya yung kahihinatnan niyan, hindi lang fuel crisis, pati taggutom sa iba't ibang mga bansa. Ito na rin yung kinatakutan ng Quraysh. And dadalika katabu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqulun. Dahil nga dito, sumulat sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi nila dun sa sulat, di ba inaaway nila lagi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, nakikiusap sila. Inna ahda nabika annaka tasilur rahima wa tahudu ala dalik. Typical na pagmamanipula. So sabi nila, alam namin na na dinudugtong mo yung pagkakamag-anakan. Tingnan mo. Samantalang yung Quraysh, putol sila ng putol sa pagkakamag-anakan. Ngayon nakikiusap sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bisa ng kanilang pagkakamag-anakan. Di ba gago? Dati walang kamag-anak, ngayon may kamag-anak na. So, alam namin na pinagdurugtong mo ang pagkakamag-anakan at hinihimok mo ang mga tao patungo rito. Wa anta qad kata'ta arhamana faqatalta al-aba bis-sayf wa amat al-abna bilju. Pero ngayon, binibintang nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga ginawa nila. Sasabi nila, ngayon, dahil sa mga nangyayari na ito, pinuputol mo ang iyong pagkakamag-anakan sa amin. At pinatay mo ang aming mga ninuno at nagdulot ka ng gutom sa aming mga anak. Di ba sila man naunang gumawa nito? Kung di ba mga gago? Di ba sila yung unang pumutol sa pagkakamag-anakan? Sila yung unang pumatay ng mga Muslim. At sila yung nagdulot ng gutom sa mga Muslim. Doon pa lang sa Sheikh Abu Talib, di ba? 3 taon sila doon. Pinagbawalan silang magbenta o bumili o makatanggap man lang ng pagkain o tubig. Ganyan plano sa atin dito ni Tuko eh. Nahiya lang yan. Nahiya lang yan eh. Dinadahan-dahan niya lang kung makakaporma siya. At yung nga nagsumbong na sila. Wa inna tumamata bin uthal kad kataan na mirata na wa adar bina. Nandito na nga si Tumama, pinutol niya yung mga supply na parating sa amin at pininsala kami. Fa in ra'aita an taktuba ilayhi an yab'atha ilayna bima nahtaju ilayhi faf'al. So, tingnan yung kagaguhan ng Quraysh. No? Kung sa palagay mo, kaya mong sumulat kay Tumama at sabihin mo sa kanya na magpadala ng anumang kailangan namin gawin mo. Hindi ba na nagsabi ng please? Pwede ba? Hindi ba na nagsabi, pwede ba sulatan mo si Tumama, gutom na kami. Hindi paraan ng pagkakasabi nila. Sige nga kung kaya mong sulatan si Tumama, parang inahamon nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan, typical na manipulasyon. Manipulasyon ng narcissist. Mas maintindihan mo yung narcissism pag pinag-aralan mo yung Quraysh nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas halip na magsabi nila, pwede ba? O nakikiusap kami, pakisabihan naman siya. Please. Diba magkamag-anak naman tayo ganun ganyan. Pero hindi, iba yung tono ng pananalita nila. Mapagpaimbabaw pa rin eh. Sige nga kung kaya mo, sulatan mo si Tumama, tapos sabi mo sa kanya, ipadala niya sa amin yung kailangan namin. Kung kaya mo, baka hindi mo kaya, mahina ka pala.
Ganun yung gusto nilang palabasin. At yun nga, syempre, ginawa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung resulta nito inshallah matatalakayin natin next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.